Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang mainit na hapon Pilipinas. Parang oven ang Pilipinas ngayon. Lakay kong tinapay ako, alsadong-alsado na ako. Ganun ba? Akala kong hipon ka, kulay kulay pula ka na. Oo, di ba? At magandang hapon na Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 6 ng buwan ng Mayo. Pilipinas hindi makipagbombahan ng tubig sa China. Paglalagyan ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas, kinontra ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pagbalik sa dating school calendar sa 2025, may go signal na ni Pangulong BBM. Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan. Sapul na naman sa pinakamatinding heat index ngayong araw. Pag-amyenda sa rice tarification losses, sertipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent. Reklamo laban kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa House Ethics Committee, may batayan para ipagpatuloy. Pangulong BBM natawa lamang sa PIDEA leaks na nag-uugnay sa kanya at sa aktres na si Maricel Soriano sa droga. Panibagong rollback sa produktong petrolyo. Asahan bukas. PNP Chief Marbil, biktima ng fake news. Napaulat na pagkaltas sa mga benepisyo ng pulis, mahigpit na itinanggi. Halos sa 200 taga-suporta ng Pangulong Marcos nag-rally sa Senado para hilingin ang pagpasok na International Criminal Court sa bansa. Puwersa ng Israel naghahanda ng ground operation sa syudad ng Rafah. Mga residente pinalilikas na. Kala natin matatapos na yung gyera sa Israel at Palestine. Hindi pa rin. Samantala, tinutulan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mungkahing maglagay din ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas tulad ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito ang sagot ng Pangulo sa panukalang kasunod na ilang ulit na water cannon incidents ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon na sa Pangulo, hindi tutularan ng Pilipinas ang ginagawa ngayon ng China. Narito ang Pangulong Marcos. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons, right, na damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down the road. Binigyan na din ng Pangulo ang misyon ng Navy at Coast Guard ay nakatutok lamang sa pagbabantay ng karapatan at soberenya ng Pilipinas at hindi agad pag-atake o pakipaglaban sa anumang bansa. Nanatili ang posisyon ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan sa West Philippine Sea at para hindi dumagdag sa tensyon.
Kaugnay nga ng balitang yan, hindi rin pabor si Pangulong Bongbong Marcos na gumanti ng water cannon attack ang Pilipinas laban sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na walang intensyon ang Pilipinas na atakihin ang iba gamit ang mga armas. Ayon pa sa Pangulo, baka lalong lumala ang tensyon sa West Philippine Sea kung gaganti pa ang Pilipinas. Narito ang naging pahayag ng Pangulong BBM. Sa President, ayun mo. Makailang beses nang binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa gitna ng mga misyon nito sa West Philippine Sea na nauwi sa mga pinsala at pagkasugat ng mga sakay nito. Binigyan na ng go signal ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbabalik ng dating school calendar sa susunod na taon, next year pa. Sa panayam ng media sa Pasay City sa PICC kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na kailangan nang maibalik ang dating pasukan at bakasyon na may estudyante dahil sa madalas na pagkansela ng klase dahil sa sobrang init ng panahon. Ayon sa Pangulong Marcos, walang tumututol na maibalik ang dating school calendar. Kaya naman umasa itong maipatutupad na sa susunod na taon. Narito ang Pangulong Marcos. Hindi na tayo kailangan magantay pa. At ang mukha naman kailangan na. At I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes are being postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to bring it back already to the old schedule. I think it will be better for the kids. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na siya mismo ang humiling sa Department of Education na pag-aralan ang mamungkahing ibalik ang dating school calendar. Ito kung saan Hunyo ang buwan ng pasukan ng mga estudyante at Abril ang simula naman ng bakasyon. Dumako naman tayo sa ulat panahon dahil nasa 30 lugar ang inaasahang makararanas ng Danger Level Heat Index ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang pinakamataas na forecast ay sa Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan na aabot ng 47 degrees Celsius. Sumunod naman ang Lawag, Ilocos Norte, Pili, Camarines Sur at Giwan, Eastern Samar na nasa 45 degrees Celsius. Posible namang makaranas ng 44 degrees Celsius na heat index ang 6 na iba pang lugar sa bansa. Samantala, muling isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid at ayon sa NGCP, umiral ang yellow alert status kanina alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ginawa ng NGCP anunsyo dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Tinawanan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakasangkot ng kanyang pangalan kasama ang aktres na si Maricel Soriano sa isyu ng umano'y PIDEA leaks. Ito lamang ang naging reaksyon ng Pangulo at hindi na nagbigay ng anupang komento nang tanungin sa isang ambush interview sa Pasay City. Sa PIDEA leaks, lumabas ang umano'y pre-operation report na naging target ng PIDEA si Pangulong BBM na sangkot sa illegal drugs. Nagkasa naman ng pagdinig ukol dito si Senator Ronald Bato de la Rosa, chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Dumipensa rin si de la Rosa sa mga akusasyon na ginagamit ang kanyang komite sa paninira lalo na kay Pangulong BBM. Suportado ng Department of Agriculture ang planong muling payagan ang National Food Authority NFA na bumili at magbenta ng bigas sa murang presyo. Ginawa ng DA ang pahayag matapos imungkahi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magpasa ang Kongreso ng panukalang batas na mag-aamyenda sa Rice Tarification Law. Sakaling maaprubahan ang naturang plano, umapila si Agriculture Secretary o Assistant Secretary Arnel de Mesa sa National Food Authority na huwag ibenta ang bigas sa mas mababang halaga kagaya ng 25 pesos kada kilo.
Magre-resulta niya ito sa pagkalugi ng NFA na siya ring naging dahilan kung bakit umano ipinasa ang Rice Tarification Law. At sa kaugnay na balita, iminungkay naman ni Senator Amy Marcos na dapat ibalik talaga ang National Food Authority para ibalik din ang Kadiwa Center para makabili ng murang bilihin. Batay sa panukala ni Senator Amy Marcos, ang NFA mismo ang bibili ng direkta ng mga paninda sa mga magsasaka para hindi na ito dumaan sa mga middleman at hindi na patungan ng napakataas na halaga. Sa pamagitan nito ay ibebenta naman ito sa mga Kadiwa Centers tulad sa ginawa ng kanyang yumaong ama noong siya ay presidente at dito ay nakabili ng mura ang mga mamamayan. Sa iba pang balita, planong ipagbawal ng Commission on Elections ang pagkakaroon ng substitution sa mga kandidato oras na matapos ang panahon ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, irerekomenda niya ito sa COMELEC NBank para mapag-aralan at maipatupad sa darating na midterm elections. Sa ilalim ng panukala, hindi napapayagang magpapalit ang isang individual matapos ang huling araw ng filing maliban na lang kung ito'y mamatay o ma-disqualify. Gayun din, papayagan lamang ang withdrawal at pagpapalit ng kandidato sa loob lamang ng panahon ng COC filing mula October 1 hanggang October 8. Ayon kay Garcia, dapat maging lantad ang mga kandidato kung nais talaga nilang tumakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Abay, good news. Huwag ka munang magpapagas, Miss Thea. Naikon na eh. Ganun ba? To follow na lang yung iba. Sayang, ha? Medyo malaki ang Ayaw. rollback bukas. Kaya lang hindi pa yata abot ng piso, 95 centavos ba? Hindi pa piniso, laki. Hindi pa ginawang piso ang magiging rollback sa presyo ng diesel. Samantala, reklamo laban kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa Ethics Committee sa Kamara. Meron daw batayan para ito ay ipagpatuloy. Samantala, mga taga-suporta naman ng Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing sa nakalipas na administrasyon, piniling sa Senado na payagan ng pumasok ang International Criminal Court sa bansa para daw arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Alan Racho, ganap ng alas 4:24. Oras sa Hermana Rosie Sarangaya, Dr. Evelyn Laureta, alas 4:30. Pero bago ang mga reports, standby Let mula sa Malacanang, standby Raymond mula sa Senado, standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales. Wala ba si Milky? Samantala, batiin mo natin na happy birthday si Health Secretary Ted Herbosa. Sec, happy birthday! At siyempre si Yusek Dodo Dulay ng DILG. Binabati ng mga taga-executive session. At nga pala, may programa na rito sa DZRH. Sina dating Senador Kiko Pangilinan. Very good naman yan lahat. Dating Senador Bam Aquino at Attorney Sheila Jokno ng De La Salle. Mga babalik sa Senado. Happy birthday din kay Commissioner Bien Rubio ng Bureau of Customs.
ay binabati na DepCom Jetta Maronilla, ha? Abay sina General sina Bern Enciso, ha? At binabati rin ni Kuyang JM Puno. Happy birthday din kay Mr. Alex Lopez ng Sindigan 82, Kuyang Colonel Benji Tapnyo, Captain Juni Unay, at kay Engineer Ronaldo Buboy Mangosong ng Davao Oriental. At siyempre happy birthday din kay very worshipful Alter Penetrante at Ronald Pascua Jr. ng TM Calao Masonic Lodge number 136. Balikan natin ang mga balita, pero ito muna ha, baka mamaya ay magkaligtaan yung magpakarga ngayon ha, ng gasolina. Baka nasa IPA yan, nasa enough pa. Enough pa. Huwag mo mag-aircon parang Romela Cabanela. Huwag masyadong umapak. Huwag masyadong umapak sa gasolina ha. Oo. Ayan, sobrang daw init ng panahon sa kanyang resort sa Cabanelas Place sa Cavite. Kailan mo kami imbitahan dyan na pare ko, ha? Ayan. At binabati natin si Bishop Ephraim Pautagana, ha? Abay, binabati ang mga consecration and installation of three new bishops ng Iglesia Filipina Independiente. Congrats Bishop Alvin Valera ng Northern Isabela, Bishop Alan Pascual ng Diocese of Nueva Vizcaya, at Bishop Warner Bulacan ng Diocese naman ng Bohol. Aba, mga apelyado ng mga obispo at saka pare namin sa IFI. Ha? Bulacan pero Bohol. Ayan, apelyado Warner. Ayan, English ang pangalan. Pang-imported. Imported, pero apelyado ay probinsya, Bulacan. Oo lang. Parang si Father Elmer Pinili. Ayan, apelyado ng Pinili, Ilocos Norte. Congrats po mga bishops at ayan, sa mga bishops namin sa IFI. Good news mga kuya sa mga motorista, magkakaroon ng rollback sa presyo ng petroleum products sa bukas. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, may bawas na halos sa piso. 90 centavos kada litro ng diesel. Di pa ginawang piso. May bawas naman sa presyo din ng diesel mga kuya. Kaya lang 75 centavos lamang. Pero ang presyo ng kerosene may tapyas na 1 peso and 5 centavos. Ang mga pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende sa paggalaw ng pandaigdigang merkado. O depende sa desisyon ng kartel. Paano trip daw nila lakay? O sandali lamang, nasa ating linya si Joe Saldarriaga ng Meralco, ha? Ang tagapagmana ni Bossing MVP Pangilinan. Abay, bago ang pagtaas ng presyo ng singil sa kuryente, alamin nga natin kung may mga brownout ba ngayon. Mr. Joe Saldarriaga, sir. Joe Saldarriaga Pangilinan, magandang hapon. Kinakabahan ako kung i-introduce mo ako doon lakay. Sino ba kasama mo? Si Miss Teya. Hi po, good afternoon. Teya Corpus. Good afternoon. Magandang hapon sa inyong dalawa. Una-una, Joe. Actually, lakay, wala tayong mga interruptions ngayon. Ay, buti naman. Naman yung situation natin, no? Hopefully, tuloy-tuloy na ito. Although yellow alert tayo kanina, mukhang lifted na ito. So basically, I think we're in a better situation now compared to the past few weeks, and sana magtuloy-tuloy na. Ano ba ang forecast ng Meralco? Ayan, lalamig na ba ang panahon? Alin ba mas magandang forecast ng Meralco o forecast ng Pag-asa? Yeah. Well, I think yung peak demand, i-anticipate pa rin natin yan ngayon, May, pero hindi na ganun ka hindi yung
tinatawag na supply issue natin, yung shortfall. Wala na tayong red alert pa kayo. So that it simply means mukhang adequate yung supply natin, bagamat na yellow alert, pero hindi na kamukha nun dati na kailangan tumakbo ng mga participants natin under the interruptible load program. Ito yung malalaking customer na gumagamit muna ng kanilang mga generator set para hindi muna para bumitaw muna sa Meralco at paanda rin yung sarili nilang supply. Hindi na ganun yung sitwasyon natin. Kaya na nating ipamahagi o i-distribute. Adequate naman yung supply natin so far. Ang kailangan na lang natin bantayan siguro ngayong buwan ng Mayo, yung presyo, kasi may posibilidad siguro na bunsod nung tumaas na peak demand sa Luzon nitong nagdaang Abril, tapos kasabay pa nung pagtaas ng pangangailangan sa kuryente, nasabayan pa nung manipis na supply nitong nagdaang Abril, baka tumaas yung presyuhan natin. So, yun ang inaantabayanan namin. Sir Joe, matanong ko lang kasi parang marami na rin nagtatanong, para na rin daw kayong presyo ng petrolyo. Pataas pababa na rin daw po kada buwan. Well, oo, ganun naman talaga ang movement ng power cost Kasi, di ba, malaking bulto dyan yung fuel cost ngayon, kasama na din yung supply situation, no? Kamukha nung nagdaang April, medyo manipis yung supply, mas mataas yung demand compared to the previous months. So talagang ang impact niyan is for prices to go up, no? Pero having said that, nung nagdaang buwan naman, malaki naman yung binaba, no? Naging almost 1 peso per kilowatt hour. So kung hindi naman ganun magiging kataas yung increase, for example, sa Kaliman, pagkaroon ng increase, it simply means the May rates will still be lower than March. Akala namin Joe, dahil kumita ang Meralco ng 10 billion itong first quarter, akala namin hindi na magtataas ng singil sa kuryente. Well, iba naman yun, Lakay, kasi ito yung generation cost. Yung naman dineclare namin is basically distribution related. Pero ito generation cost kasi ito, lalo yung presyuhan sa WESM, yun yung binabantayan natin. But this is totally pass-through. Kung ano man yung increase, sana wag naman masyado malaki. Pero kung decrease ang pag-uusapan, mukhang medyo mahihirapan tayo kasi we just announced an almost 1 peso reduction last month. So talagang cyclical yan, Lakay. Pagpasok nung matinding init ng panahon, normally prices go up. And it tapers off o yung medyo mag-i-ease ng konti yan ba pag naging tag-ulan na tayo hanggang bare months, medyo pababa na yan. So magkano ang ina-expect na dagdag singil sa kuryente, Joe? Well, wala pa. Wala pa, Lakay, pero hopefully itong linggong ito mai-anunsyo ko na yan. But just the same, ano man yung maging impact niyan, makakaasa kayo, ipapahayag po namin yan sa inyo. Abot ba ng piso? Sana wag. Tingin ko hindi naman, Lakay. Hindi naman. Kasi yung reduction natin piso last month. So sabi ko nga, kung hindi man abuti ng ganong amount yan, at least masasabi natin na yung rates ng Mayo, bagamat yan yung usually historically highest, mas mababa pa rin kung kukumpara natin sa Marso. Okay, Joe, maraming salamat. Magandang hapon. Thank you, Lakay. Salamat. Thank you, sir. Ang spokesperson ng Meralco, Joe Saldarriaga Pangilinan. Kasi Lakay, di ba parang taas-baba na rin ang Meralco lately. Parang spaghetti na rin. Oo. Samantala, hatawin nga natin ang mga report pag-amyenda sa RISA Tarification Law, abay isa-certify na urgent ng Pangulong Marcos. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Let it be me. Wala pa si Miss Let. Ayan, babalikan natin. Si Raymond. Ready na ba si Raymond? Awan pay. Ay, nakapsod na ito yung tagatawag. Good news muna tayo. Yung. Ayan. Teka, nabasa na natin to, di ba? Ako lang ay. Ikaw naman. Ito, walang plano ang mga senador na hilingin ang pagbuwag sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa kabila ng mabagal nilang aksyon sa usapin ng taas sahod sa mga manggagawa.
Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan lamang silang pukpukin para kumilos gaya ng ginawa sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Zubiri ang dahilan kung bakit mabilis na ipasa sa Senado ang panukalang 100 pisong taas sahod ay ang nakikita nilang kawalan ng paggalaw ng mga Regional Wage Board. Samantala, nanawagan naman si Zubiri sa mga malalaking negosyante na sila na mismo ang magkusang magbigay ng dagdag sa kita ng kanilang mga empleyado. Samantala, alamin natin ang mga reports sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law sa sertipikahang urgent ng Pangulong Marcos. Aris number 14, Leta Narciso, please come in. Miss Leta. Lakay Mistea, handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Ito'y para sa layuning makapagbentang muli ng bigas ang National Food Authority. Sa ambush interview sa Pasay City, ipinaliwanag ng Pangulo na ang problema ngayon ay nagpapataasan ng bili ng palay mula sa mga magsasaka ang mga negosyante na walang kontrol ang gobyerno. Resultaan niya nito ay nagmamahal ang presyo sa merkado. Ayon kay Pangulong Marcos, kung maamyendahan ang Rice Tarification Law at ang charter ng NFA ay magkakaroon ng kontrol at impluwensya ang gobyerno sa presyuhan ng palay at bigas at kaya bababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Ang problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay at wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tarification, NFA charter at saka sa rice tarification law, magagawa natin, makokontrol natin, magkaroon tayong influence sa presyuhan sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. So, that's what we are going on. Si Pangulong Bongbong Marcos. Miss Leta. Sa kauna-una. Yes, Leta, wala bang reaksyon ng Pangulong Marcos sa mungkay ni Super Ate Amy Marcos? Ang sabi ng Senadora Amy ay payagan ang NFA na bukod sa pagbili ng bigas, ay yung mga produkto ng mga farmers para hindi na dumadaan sa middlemen, para hindi na dodoble ang presyo ng mga agri-products at idaan sa FTI, Food Terminal Incorporated, at pagkatapos ay ibenta sa murang halaga sa mga kadiwa centers. Actually, yun yung plano lakay, kaya nga binabanggit ng Presidente, dapat may bagsakan talaga ng produkto yung mga magsasaka para wala nang middleman na nagpapamahal din naman sa presyo ng mga bilihin. Kaya nga ang rekomendasyon ni Senator Amy ay dapat gawin ito ng National Food Authority. Bibili niyan, ayan, under naman niya ang ewan ko lang kung meron pang FTI at doon itatambak, doon ilalagay ang bibilihing agri-products at mula sa FTI ay ibebenta sa mga kadiwa centers. Ay, malaman natin lakay kapag nagkaroon ng pagbabago dito sa charter ng NFA, ayan, pwede sigurong mapag-usapan yan. Yan ang magandang ginawa ng dating administrasyon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang mga dapat gawin din ng Pangulong BBM. Tama lakay, ayan. At hindi naman yung gusto ng Presidente lakay na matulungan yung mga magsasaka. At saka isa pa, Miss Let, di ba nasa PICC ang Pangulong Marcos kanina umaga? Ayan, di ba dumang kay Diwata? Ayan, yung Chibug Chibug Tourism, di ba tinikman yung pares ni Diwata dyan sa tabi lang ng Senado, likod ng PICC? Oo, akala din namin lakay pero wala pa. Wala. Hindi pumila. Baka ipinila na siya, lakay. Tinake out na lang. O kaya, tama, di na alam man lang, kinusta yung mga... May pumipila pa dyan na isang oras? Oo. Grabe. Kaya pala sa haba ng pila. Ano? At saka yung iba kasi... Kasi doon sa vlog niya lakay na interesado siyang tikman. Ayan. Tsaka pagka siya siguro kumain doon, baka mag-improve din ang sanitation dyan sa... Parisan. Ang tawag dito? Diwata overload. Doon sa restaurant. Ayan. Ni Diwata. Total gusto rin ni Presidente na i-promote ang mga MSMEs, yung maliliit na negosyong nagsusulputan. Ayan.
At ipromote na rin niya ang empanada at puki-puki sa Ilocos. Sana nga Ayan, lakay, no? KBL. Ayan. Kamatis, bagoong Bagoong. kanlaso na. Pagkain Pinoy. Imas. Naimas na ito. Okay, ano pa yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon? O pagkatapos ng activity lakay ng event doon sa PICC kanina ay nasa Malacanang na lang ang presidente, so malamang ay private meeting. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Samantala, pagmamadali ni Pangulong BBM na ibalik ang lumang school calendar, suportado sa Senado. Idetalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, malaking banta sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga mag-aral at mga guro ang matinding init ng panahon na naranasan sa ngayon. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education bilang suporta sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na ang lumang school calendar simula sa susunod ng taon. Ayon kay Gatchalian, nakita natin ang epekto ng matinding init ng panahon nitong mga nakalipas na mga araw na nagresulta sa suspension ng face-to-face classes na nakasisira sa pag-aaral ng mga bata. Sa pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo ay may babalik ng normal na lumang school calendar na nasira dahil sa COVID-19 pandemic noong 2019. Nangako ang senador na patuloy na makipag-ugnayan sa Department of Education para sa maayos na transition para maibalik ang lumang school calendar na nagsisimula sa buwan ng Hunyo at magtatapos sa buwan ng Marso. Una nito ay nagpahayag ng kahandaan ng DepEd na ibalik ang lumang school calendar, ngunit ito ay sa 2026-2027 para naman sa 2 taon na transition period. Para sa kauna-unan sa Raymond. Pilipinas, DZRH, Mayor. Ikaw ay dating teacher din tulad ni Thea. Ayan. Sang-ayon ka ba dun sa pagbabalik ng dating yung lumang school calendar? Oo, di ba? Mukhang mas marami naman, Mayor, na pangor dyan dahil kumbaga yung pagtitimbangin yung kasi noon, di ba, nilipat yan dahil doon sa sinasabing malimit na suspension of classes dahil sa bagyo. Mukhang sa nangyari ngayon, nakita natin na na-outweigh yung yung bilang ng suspension of classes dahil itong mga naklipas na araw. Halos 2 linggo na dire-diretso, Mayor. Talagang hindi ka kaya, at least yung sabi nga yung bagyo, mga 1, 2, 3 araw, tapos na. Pero itong init ng panahon, mukhang tuloy-tuloy na ito, Mayor. Okay, maraming salamat, Teacher Raymond. Quick sa inyo, Mayor at Mr. Yan. Totoo lakay, mas maganda yung dating school calendar kasi yung init, hindi, ang hirap labanan. At least Diba? yung ulan mag-jacket ka lang, magkapote ka lang. Nakalakad na nga ako sa bahala kay. Oo. Ayan, Pero maglakad ka sa tirikan ng araw ngayon, hindi kaya. Heat stroke aabutin mo. Mabalikan natin lang pang detalye natin mabalita. Standby, Edniel Parosa. Habay, yung 4 na Chinese warships na dumaan dun sa Tawi-Tawi. Haba. Lumabas daw sa Sibutu Channel. Saan ba yung Sibutu Channel? Papuntang Malaysia ba yan? Standby, Val Gonzales. Naku, mga kuya, ha? Abay, kumusta yung mga kotse niya at saka mga motorsiklo ninyo? Wala bang plaka? Naku, delikado, ha? Kasi kung walang plaka inyong motor o kaya sasakyan, abay, hinuhuli dyan sa Quezon City, ha? Ayan, meron silang operation na no plate, no travel policy. Abay, 300 mahigit na motorsiklo na ang hinuli. Hala, ingat-ingat, ha? At bumaril at nakapatay kay broadcaster Percy Lapid. Hinatulan naman ako ng 16 years. 16 years lang. Samantalang pinatay itong si Percy Lapid, samantalang itong si Bong Navarro, ha? Oo, lakay. Yung serious illegal detention with ransom, ha? Oo. Abay, reclusion perpetua, life imprisonment. Bakit? Ganon. Ayan, ba't di pre-preho, ha? Buhay ang kinuha, 16 years imprisonment. Samantalang yung buhay pa. Buhay na ginulpi at Oo. hinostage, life imprisonment. Babalikan natin ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap na ang alas 4:51.
mga balita. Sandali lamang Edniel at hinatulan nga na makulong ng hanggang 16 na taong ang umamin na gunman at pumatay sa broadcaster na si Percy Lapid noong October 2022. Ito ang sinabi ng abogado ng pamilya Lapid. Ang kay Attorney Danny Pelagio, iginawad ng Las Piñas sa RTC Branch 254 ang hatol na mula 8 taon hanggang 10 taong pagkabilanggo laban sa gunman na si Joel Escorial. Bakit 16 years lang? Murder ito, dapat life imprisonment, ha? Sino bang judge dito, ha? O baka binabaan, hindi life imprisonment dahil siguro Sumuko. umamin. Ayan, tsaka sumuko, tsaka umamin. Ayan. Kasi pag ganyan may sa batas criminal law may tinatawag Oo, silang mitigating circumstances. Ayan. Para mapagaan yung kanyang kaso. Kaya lang palagay ko tututol dito ang pamilya Lapid. Si dating Bucor Chief Gerald Boy Granada Bantag at ang kanyang deputy na si Ricardo Zulueta ang itinuturong mastermind sa pagpasalang kay Percy Lapid. Si Bantag ay natiling wanted sa batas habang si Zulueta ay inatake naman sa puso at namatay noong March 16 sa isang ospital sa Dinalupihan, Bataan. Report Mistea. 4 na Chinese warships na dumaan sa tawi-tawi ni radyohan ng Philippine Navy nakalabas na ng Sibutu Channel. Idatay mo RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, nakalabas na ng Sibutu Passage ang 4 na sakyang pandigma ng China na namataang dumaan malapit sa tawi-tawi. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, niradyohan pa ng tropa ang 4 na warships bago tuluyang nakalayo sa bansa. Sumagot naman umanong mga People's Liberation Army and Navy vessels at iginiit ang Innocent Passage, bagay na hindi naman inalmahan ng hukbong dagat. Legal kasi sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang pagdaan ng kahit anong sakyang pamdagat sa international waters gaya ng Sibutu Channel. Dahil pa man sa panayan ng DZRH News, aminado si Trinidad na hindi pangkaraniwan itong pagdaang ito ng Chinese warships gaya ng inisyal na reaksyon ng mga lokal sa lugar. Nakunan pa ng photographer na si Nakim Pinacano itong 4 na sakyang pamdigma na nakapost ngayon sa kanyang Facebook account. Sinabi naman ni Trinidad na hindi na inalam ng Naval Forces Western Mindanao kung ano ang pakay o destinasyon itong mga barko ng China basta't wala itong illegal na ginagawa sa katubigang sakop ng Pilipinas. Samantala, katatapos lamang ito lakay, idineklarang tagumpay ang counter-landing exercises na balikatan exercise na isinagawa sa Ilocos Norte kaninang umaga. Sa mga kuha ng AFP Public Affairs Office, makikita ang simulated invader attack at live fire drills ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Lieutenant General Michael Cerderon, success o huge success ang nasabing event, lalo't sa pool kahit ang maliliit na target sa iba't ibang senaryo, gaya ng pagdepensa sa mga kapampangan ng lawag. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel. Edniel, confirm ba yung report ng ano ba ito? Asian Times? Ayan na. Times, lakay. Ano na? The Global Times ata yung binabanggit mo. Global Times, Asian, ano ba to? Our Asian Times ba ito o For Asian Times? Confirm ba yung report na naglagay na o magdi-deploy ng Patriot missiles at SAMS, surface-to-air missiles dyan sa Clark, Edniel? Wala pang impormasyon hinggil dyan, lakay. Bagamat ang focus natin ngayon, kagaya nitong balikatan exercises, ay kung paano ngang palakasin itong norte, kagaya ng utos ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Kaya lang, lakay, tama kapag binabanggit kasi ang norte sa military terms, mukhang isinasama itong Central Luzon kapag binabanggit ang norte. Yan lang naman ang napapansin natin kapag nakikinig tayo sa mga speeches ng mga military officials. Kapag binanggit ang norte, takop dyan ang central to northern Luzon lakay. Kailan magtatapos ang balikatan exercises sa Edniel? Mayroon na lamang lakay ilang araw. So within this week, yung inaantay natin na pagpapalubog doon sa Chinese-made na naval ship
Yun na yung pinakalas na activity. Kailan yan? Na exercises. Sasaksyan ba ng Commander-in-Chief yan ng Pangulong Oo, Marcos? dapat. Yun na lakay. Hanggang ngayon, wala pang konfirmasyon mula kay PBBM. Kahit sa Malacanang press corps ata lakay, tinatanong din nila sapagkat noong nakaraang mga taon, pinapanood ito ng presidente. Pero ngayon, May 8 or May 9 lakay, wala pang konfirmasyon si PBBM kung papanoorin niya itong sinking exercises. Saang lugar palulubugin? Sa Lawag lakay, dito pa rin. Lawag? Lawag. Baka malapit sa Fort Ilocanja yan. Oo. Oo. Lawag nga daw lakay ay Ilocos norte pala in general. Ito Wow. nga ng balikat na exercise flashpoint. Ayan, ang maaaring tensyon dyan sa norte. Oo, na Lawag kan DJ Batanes nga rod. Okay nga rod. Just again, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo lakay at Samantala, QCPD nagsagawa ng operasyon laban sa No Plate, No Travel policy. Halos 300 motorsiklo. Huli. Idetalye mo RH5 Val Gonzalez. Val. Mr. at Mayor, nasa kabuang 275 mga motorcycle riders ang nasukol ng Quezon City Police District sa malawakang implementasyon sa No Registration, No Travel policy ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan. Resulta ito ng magkakatuwang na operasyon ng iba't ibang unit ng QCPD sa loob ng 10 araw. Kabilang sa mga ranguna sa pinakamaraming naaresto ay ang District Tactical Motorized Unit, District Traffic Enforcement Unit at ang Anonas Police Station. Sabi ni General Maranan, bukod sa implementasyon sa umiiral na batas, isinagawang operasyon para mapanatiling kaayusan at kaligtasan ng publiko sa mga lansangan. Ang mga impounded na sasakyan ay nasa compound ngayon ng Campo Karingal at mari namang makuha ito ng mga nagmamay-ari basta't makapagpakita lamang ng kaukulang mga dokumento. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Val Gonzalez at bago ang balitang showbiz para po sa mga hilig sa photography ayan ipinapaalala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na tuloy pa rin ang pagtanggap nila ng mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time. Ang tema ng PAGCOR Photo Contest ay para ipakita ang sipag, husay at paghisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, sa mga highlights ng photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa papawid gamit ang drone cameras. At syempre, andyan pa rin po ang conventional category at digital cameras at ang mobile category. Ang total cash prices aabot ng 2.23 million pesos. At ang lahat ng entries ay kailangang maisumite hanggang July 31, 2024. At para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang kanilang website www.pagcor.ph/photocon2024. Oy, maraming salamat kay Mr. Michael Ismaygaya. Abay, lumalakas ang piso Mistea. Magkano lakay? Abay, nagsara ang palitan kanina ng 57 pesos and 22 centavos per dollar. Ngayon. Samantalong nung Friday ay 57 pesos and 34 centavos. Bumabawi na tayo lakay. At binabati rin ni Mr. Michael Ismaygaya, nanalo ang kanyang bata. Yan. Sa eleksyon nung kahapon, National Press Club. Si Attorney Ferdinand Topacio. Journalist na ba? Media man na rin ba si Attorney Topacio? Nanalong direktor ang Attorney Ferdinand Topacio. At congratulations sa top notcher. Ayan, nanalong direktor si Aya Yupanco. Oy, ading Madsa Dominguez. O yun, o yung Mayor Joy Peñano, pamangkin mo si Madsa Dominguez. Ayan, nanalo rin. Congratulations. At ang President si Boying Abasola at Vice President Benny Antiporda. At sa ating showbiz, Miss Thea. Yen Santos, binura na
ang birthday greeting kay Paulo Contis sa Instagram. Kailang birthday greeting ba ito? Ito ba'y kumpirmasyon na sila'y hiwalay na? Idatali mo, Showbiz Princess Aliyah Catlodia IV. Lakay at Miss Thea, kakaiba na talaga ang skills ngayon ng mga netizen. Akalain mo yon, naisip nilang bisitahin ang Instagram account ni Ian Santos at napansin na binura na nito ang birthday greeting post kay Paulo Contis sa Instagram. Ang naturang post ay nito lang March para sa 40th birthday ni Paulo. Kabilang sa mga litrato ang kuha ng aktor na nagbo-blow ng candle sa kanyang birthday cake, litrato nila together as a couple, at throwback picture ng litrato ni Paulo noong ito'y bata pa. Ang caption pa rito ni Yen ay, "Happy 40th birthday to my best friend. Thank you for everything you do." Naka-disable na rin ang comment section sa Instagram post ni Yen at wala na siyang pina-follow na kahit isa. Wala pa namang paglilinaw sa dalawa kung totoo ba ang usap-usapan na hiwalay na sila. Pero Lakay at Miss Thea, si Paulo ay pinapalo pa rin naman si Yen sa Instagram. Matatanda ang naging together o nagkaroon ng dating rumors itong sina Paulo at Yen noong 2021 matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nito kay LJ Reyes. At para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Catlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Catlo IV, at binabati ni paring Vic Lima ang kanyang daughter-in-law. Ayan, happy birthday kay Jurella Tan Lima. Ayan, ang roommate ngayon ni Miguel Lima. At binabati rin natin sina mga kuyang natin na galing sa Saipan, ha? Abay, si Kuyang Marvin De Yocares ng Saipan sa Emon Masonic Lance number 179. At ganun din si Kuyang Ronald Baha at si Kuyang George Sebastian at Joseph Melvin Basas. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Gusto ko yung tawag mo kay roommate, ang bagong roommate. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. He ain't